Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lumagda ang Pilipinas ng Rapid Response Options o RRO Agreement sa World Bank bilang bansang nangunguna sa disaster and crisis response. Ang RRO ay bahagi ng WBG Expanded Crisis Preparedness and Response Toolkit upang i-empower ang bansa at bigyan ng karagdagang resources. Kabilang din ito sa hangarin ng WBG na epektibong maihatid ang tulong sakaling magkaroon ng krisis o kalamidad. Maituturing din itong flexible resource reallocation upang pagkalooban ang Philippine government ng agarang pondo para sa mahahalagang serbisyo gaya ng healthcare, shelter at pagkain. Ang kasunduan kung saan ang Pilipinas ang unang naging partner ng World Bank para sa RRO ay nilagdaan ni na Finance Secretary Ralph Recto at WBG Managing Director Ann Jordi sa Washington, D.C. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nagkakaisa sa kanilang posisyon ang ilang stakeholders sa creative industry na rebisahin ang 27-year-old Intellectual Property Code upang magkaroon ng puwang ang mga probisyon na tutugon sa paglaganap ng online piracy sa pamagitan ng pagharang sa unauthorized downloading o streaming ng internet contents. Sa consultative discussion kay Senador Mark Villar noong weekend, nagsalitan ang mga kinatawan kapwa ng pribado at pampublikong sektor sa paggiit sa pangangailangan na labanan ang online piracy na ayon sa mga pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2022 ay nagdulot ng revenue leakage na hindi bababa sa $1 bilyong. Nakatakda sanang simulan ni Senador Villar, chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, ang serye ng public deliberation sa dalawang bills na naglalayong repasuhin ang IP Code, subalit ang pagsasagawa ng naturang Senate hearings ay iniurong sa ibang araw. Batay sa mga ulat, ang talakayan sa pagitan ni Senador Villar at ng mga kinatawan ng IT-related government agencies at advocacy groups ay nakasentro sa exponential impact ng online piracy sa creative industry at copyright-related industries na bumubuo sa 7.1% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Ipinabatid ng resource person sa komite ni Villar na bukod sa pagkawala ng kita, ang talamak na pagnanakaw ng digital contents ay nagre-resulta rin sa pagkawala ng kita mula sa government taxes at ng kabuhayan dahil ang online piracy ay sagabal sa creatives, artists at content producers. Ipinaalam din ng mga resource person kay Senador Villar ang banta ng internet piracy sa mga gumagamit ng pirated contents tulad ng serious malware infection na maaaring gamitin sa ilang cyber scams. Iprinisenta rin sa consultative meeting ang comparative study sa mga bansa kung saan ipinatutupad ang online site blocking. Lumitaw din sa parehong pag-aaral na lumipat ang mga viewers sa legal content subscriptions makaraang isulong ang online site blocking. Lumabas pa sa pag-aaral na 92% ng mga respondents sa Pilipinas ay may negative attitude sa online piracy at nagpapakita ng kahandaan ng mga Pilipino na magbayad para sa legal sites upang maka-access sa online contents. Sa panig naman ng Intellectual Property Office of the Philippines, ipinaalam nito sa komite ni Villar na matagal na nilang isinusulong ang pag-amyenda sa code nito upang ipasok ang mga probisyon na magpapahintulot sa IPOPHL na i-disable ang access sa online sites na lumalabag sa copyrighted materials. Kumpiyansa ang mga kinatawan ng internet service providers na mareresolba ng online site blocking ang karamihan sa mga issue, subalit binigyang diin
na ang iba pang alalahanin tulad ng detection at reporting ay mahalagang sangkap din sa pagtugon sa online piracy. Nagpahayag naman ng suporta ang mga opisyal mula sa Department of Information and Communications Technology at ang mga law enforcer na dumalo sa consultative meeting sa giyera kontra digital piracy. Binigyang diin din ng mga dumalo sa talakayan ang pangangailangan na ipasa ang site blocking law bilang epektibong kasangkapan upang masugpo ang piracy. Pinatutungkulan ang Senate Bill numbers 2150 at 2385. Layo ng dalawang bills na ito na amyendahan ng IP Code at alisin ang mga umiiral na probisyon na naglilimita sa kapangyarihan upang saklawin ang electronic at online content within the definition of pirated goods. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, umaapela si Navotas City Mayor John Ray Tiangco sa national government na ikonsidera na ang pagtanggal sa moratorium sa pagtatayo ng mga eco-zone sa Kalakhang, Maynila. Ito ay upang mas bumilis ang pag-angat ng ekonomiya sa buong bansa. Matatandaan na noong taong 2019, naglabas ng Administrative Order No. 18 si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagbaban sa mga aplikasyon ng anumang eco-zone sa Metro Manila. Makalipas ang isang taon, naisabatas naman ang Corporate Recovery and Tax Incentives for enterprises na ang layunin ay tulungan ang mga negosyo na makabangon mula sa pandemya. Sa ilalim ng implementing rules and regulations ng batas, prioridad ang National Capital Region. Pero nang sumulat si Director General Teresa Panga ng Philippine Economic Zone Authority kay Executive Secretary Lucas Bersamin upang linawin ang issue, mas pinaboran nito ang administrative order na nagbaban sa economic zone sa Metro Manila. Dahil dito, sumulat si Mayor Tiangco kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag isama ang Navotas City sa moratorium pero hanggang ngayon ay wala pang sagot ang Office of the President. Sa ngayon, marami daw mga investors ang nais maglagay ng negosyo sa kanilang lungsod, subalit hindi ito makausap dahil sa nasabing moratorium. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.